Good morning! Maaga nga kaming gumayak dyan dahil nga niyaya ako ni asawa. Off nga sana ni asawa dyan pero bigla nga silang pinareport sa kanyang trabaho. Sabi niya nga sa akin ay sandali lang daw siya kaya sumama na ako. Syempre sumama din ako dahil nga naboboard lang din ako sa bahay. Alis lang din naman yung naging biyahe namin kaya nandito na nga kami agad. Alam na nga agad itong si asawa at pumasok na nga siya. Dahil nga bawal akong pumasok sa loob kaya naiiwan na lang ako dito sa may sasakyan. Kakaroon kasi ng meeting ang lahat ng mga personnel. Hindi ko nga talaga inakala mga mare na matatagalan talaga sa loob si asawa. Hindi ko din naman kasi kayang i-drive itong sasakyan kaya nagpa-deliver na lang din ako ng pagkain dito. Aalauna na nga yan ng tanghali mga mare pero wala pa rin si asawa. Balik-balikan niya din naman ako dito mga mare pero sinasabi niya nga sa akin na hindi pa nga nagsa-start yung meeting nila. Karoon pa din kasi ng inspection ng lahat ng mga personnel. Kala nga ni asawa ay sandali lang sila. Hindi din namin alam na aabutan talaga kami dito ng hapon. Lubat na nga lang yung cellphone ko dyan mga mare kakalaro ng ML. Board na nga ako sa sasakyan pero wala din naman akong magagawa. News ko mga mare mag-aalas 3 na ng hapon nang siya'y nakalabas. Diretso nga agad kami mga mare dito sa may Kidapawan dahil nga may appointment siya sa PSA. Lang nga namin dyan mga mare ay sarado na. Tinga at nakahabol pa kami. Kaya nga namin dyan sa may PSA ay sumaglit na nga muna kami dito sa may bilihan ng feeds. Bili lang din kami ng ilang kilo dyan at inihatid na nga din ni asawa. Cut na nga lang siya mga mare dahil napakaputik yung daan. Fast forward, kinabukasan ay nagyayanga ulit itong si asawa. Hindi nga kami makapirmi ng bahay kapag day off niya. Ayan, magro-road trip nga daw muna kami gamit nga itong motor. Dapawan lang din naman yung madalas naming pinupuntahan mga mare kaya ayan, doon na naman kami pupunta. Withdraw lang din naman kami ng pera dyan mga mare dahil nga may ginagawang project doon sa bahay. Ayan, dumiretso na nga agad kami dito sa may Gaisano para magmerienda. Na din naman kami nagtagal ng Kidapawan mga mare and after nga namin kumain dyan ay umalis na nga kami agad. Kauwi nga namin ng bahay ay naghanda naman ako ng lulutuin para sa aming hapunan. Pinakbit nga mga mare yung lulutuin ko for today's video. At ayan, after ko nga masangkot sa mga karne ay nagisa na nga din ako ng bawang at saka sibuyas. Nisa ko lang hanggang sa lumabas yung kanyang aroma pagkatapos ay sunod ko na din itong mga kamatis. Gigisa nga ako ng kamatis mga mare ay pinipis ako talaga hanggang sa magkadurog-durog. Pagkatapos ay naglagay na nga ako dito ng patis. Patis nga yung ginagamit ko mga mare kapag wala nga akong bagoong. Sa inyo dyan mga mare yung ganito din yung ginagamit kapag nagpapakbet. After ko nga magisa yung mga karne ay nilagay ko na nga din itong pangpakbet na gulay. Ang supot ng gulay nga yung ginamit ko dyan mga mare at nagkakahalaga nga yun ng 10 pesos yung isa. Isa-gisa ko lang saglit yung mga gulay dyan mga mare pagkatapos ay tinakpan ko na muna. Harap kasi kapag nagisa-gisa yung mga gulay mga mare bago nga lagyan ito ng tubig. Kaya naglagay na nga ako ng tubig pagkatapos ay papakuluan lang natin ito hanggang sa lumambot yung ating mga gulay. Implahan ko na din ng magic sarap mga mare pagkatapos ay tinikman ko na din. At nung okay na ay naghain na nga ako sa aming mesa. Ayan nga at ready na nga itong aming hapunan. O siya, hanggang dito na lang. See you again on my next mini vlog. Bye!